Dadako na po tayo ngayon sa ating pong mensahe at ako'y naniniwala na eager na rin po kayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Alam nyo, dito sa ating tinatalakay, tayo po ay tumatalakay doon po sa Matthew, yun po yung ating issues, ating pong pinag-aaralan, yung pong Gospel of Matthew. And tayo po ay naniniwala na ang Panginoon Kristo, ang tinatalakay po kasi natin ay patungkol doon sa 10 miracles of Jesus Christ written in the book of Matthew. At ating pong binibigyan ng emphasis dito ay yung pong kingdom power of Jesus Christ. Binibigyan niya kasi at ipinakikita niya hindi lamang po yung philosophy, yung dapat ipamuhay ng mananampalataya doon po sa chapter 5, kung hindi yung people of the Lord, i-describe din po naman doon sa mga talatang kapitulo 6 and the following. At dito po sa ating pinag-aaralan sa chapter 8 at chapter 9, ito po yung pinag-aaralan natin yung mga miracles nga po ng ating Panginoon Kristo. At isa sa pinakamagandang passages patungkol sa pag-aaral ng kanyang miracle ay doon po sa chapter 8 of the book of Matthew, reading from verses 28 to 34. At ating pong bigyan ng pansin ito, let's all stand, we'll be reading verses 28 to 34. At ito po ang sinasabi ng Biblia. I'll be reading this sa ating pong Tagalog Biblia, Mabuting Balita Biblia. And it says here, nang dumating si Jesus sa ibayo ng lupain ng Gadareno, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyong napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan, ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na yon. At sinabi ni Jesus, humayo kayo, kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin at nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi sa bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinabalita ang lahat ng bagay pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungan si Jesus. Pagkakita sa kanya, ay ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Oh Father, we would like to thank you for this passage that we are about to consider. We would like to pray that in the name of Jesus Christ, walang po pwedeng humadlang upang hindi maintindihan ang salitang aming pag-uusapan. I rebuke any idea ng disturbances and deception. Give us clear understanding. Bigyan mo kami ng maliwanag na pagkaunawa. At bayan mong maintindihan namin ang aming pag-uusapan ngayon at iyong maluwalhating ipamahagi sa iyong mga anak ang liwanag ng iyong salita upang kami, Panginoon, ay makapamuhay ng buong kapayapaan sapagkat alam namin greater is He that is in us than he that is in the world. Yung pong mga nakikinig at nakikisamang manalangin sa amin ngayon, shield them also, Father, by your power sa kanilang tahanan. At bayan mo, Panginoong, maramdaman nila ang iyong kapangyarihan ngayon at wala ni hibo ng kapangyarihan na Satanas na po pwedeng makadisturb sa kanilang pakikinig. Aking nire-rebuke ang magagawa ng kaaway in the name of Jesus Christ. Bayaan mo maging matagumpay ang gawain ito at ang pakikinig ng iyong salita. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. The message I would like to share with you this morning is entitled, Christ's Power Over Satan. Christ's Power Over Satan. Alam niyo, gusto ko sanang ang i-preach lagi ay patungkol sa paglagong Kristiyano
at hindi yung mga ganitong patungkol sa kaaway-away. Pero hindi pwedeng hindi sabihin sa inyo, sapagkat sa totoo lang, hindi pwedeng tayo'y magtago at lumiko na lamang sa isang bagay upang ating iwasan ang bagay na totoo naman patungkol sa kaaway. And gusto kong ipaalam sa inyo na sa ayon niya sa gusto nang ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo, hindi pwedeng hindi ka mayroong kaaway. Because dati-rati ay tayo ay under sa kapangyarihan ng kaaway na iyan. Na yan ay si Satanas. But right now, we are under the power of Jesus Christ. So, He is disturbing each one of us. And our growth spiritually is being disturbed by Him. Kaya ngayong umaga, tayo magkakaroon ng orientation pertaining to that. At gusto kong ipaalam na ang bawat isang mananampalataya ay mayroong delegated power coming from Jesus Christ. And I would like you to learn very well. Gusto kong kumaari, makinig kayo ng gusto. Sapagkat ito ay hindi isang bagay na napaka-light na pinag-uusapan. This is a very serious message. That's why I would like you to take notice of this. Hindi madali. Ang inyong pastor ay hindi lamang siguro mga 20 times na naka-encounter ng ganito. At sa iba-ibang lugar na ako ay nakapunta, ibang pinagpasturan, hindi pwedeng hindi kumasalungay ito. At bagamat totoo na kalimitan ito ay nangyayari ang demon possession at saka ang casting out of evil spirit. Akala ng iba ito ay confined lamang sa mga Pentecostal, sa mga full gospel. Pero nung ako po ay nasa Conservative Baptist pa, even sa Southern Baptist, nararanasan ko po ito, and the ministry has been going on even till now. So, isa-isahin po natin yung ating pag-uusapan. Ang title nga po ng ating mensahe, Christ Power Over Satan. Una sa lahat, dun po sa mga verses 28 to 29, makikita natin that Christ confronts Satan. Kinumpronta niya. At ang sabi po, when He arrived at the other side of the region of Gadarenes, 2 demon-possessed men coming from the tomb met Him. And they were so violent, matatapang sila. And no one could pass. Walang pwedeng dumaan doon sa kanilang lugar. Ang sabi, what do you want with us, Son of Man? They shouted, have you come here to torture us before the appointed time? So when Jesus and His disciples, natatandaan yung sila ay kabababa lamang mula doon sa kanilang pagsalungan. Natatandaan yung ating pinag-aralan patungkol doon sa si Jesus Christ ay naglakad doon sa ibabaw ng tubig at pagkatapos si Peter ay nagsabing baka pwedeng kami ganon. At doon sa ating pinag-aralan naman ng isang linggo, ang ating napag-aralan ay si Jesus Christ ay natutulog habang yung mga alagad naman ay natatakot. Natatandaan niyo yon? So nang sila ay bumaba, pagkatapos na sila ay bumaba doon sa bangka, ito yung kanilang nadatnan. Kaya nga po ang senaryo ay ito. Nang sila ay pumunta roon at bumaba na, nasalubong sila ng dalawang ito, may nakasalubong sila. They were really, masasabi po natin, na hindi madali itong problemang ito. Kasi si Jesus Christ mismo ang sinalubong Ang sabi dito sa verse 28, nang dumating si Jesus sa ibayo, sinalubong siya ng dalaw. Mantakin mo ang lakas ng loob, sinalubong siya. Hindi si Jesucristo ang sumalubong, siya ang sinalubong nung dalawang demon-possessed na iyan. At ang sabi ay, sila'y mababangis, kaya't walang mga hasad na dumaan doon. At mukhang gustong takutin. Pero ang problema, kilala pala nila kung sino si Jesus Christ. At magandang pag-aralan natin ito. Okay, so pag-usapan natin, number 1, Satan's purpose is to steal and to destroy. Doon po sa chapter 10, verse 10, ang sabi, ganito ang sabi ng Biblia, the thief comes only to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So makikita natin dito, mga kapatid, na ibang-iba ang pagpunta talaga ni Satanas dito. Ang pagpunta niya rito, notice ang sinabi doon, he came to steal, to destroy.
And that's what he does. Ano yun yung kanyang ginagawa? The thief comes only para doon po sa magnakaw at pumatay at magwasak, yun ang kanyang ginagawa. That's what Satan does dito sa dalawang ito. At makikita natin yung nangyari. Una sa lahat, tingnan nyo dito sa verse 27. Kung inyong titingnan doon sa Luke, kung pupuntahan natin, meron po kasing kaunting ugnayan doon sa 8:27. Ang sabi ganito, paglunsad ni Jesus, sila'y sinalubong ng isang lalaking taga roon, ito'y inaalihan ng demonyo, kaya't matagal nang hindi nagsusuot ng damit at sa libingan siya tumitira. Tingnan nyo kung ano yung description ng taong ito. Siya nga pala, baka magtatanong kayo, bakit dito sa Mark at saka sa Luke ay iisa yung taong inaalihan, samantalang sa Matthew ay dalawa? Siguro you might be talking. Remember, si Matthew ang eyewitness. Siya po mismo ang nakakita dahil siyang alagad. At si Luke po ay nakinig lamang, of course, sa mga sinabi ng iba. So, wala pong masama doon. Kung ako'y nagkukwet, wala pong conflict doon. At halimbawa, kung ako'y nag-lead ng Bible study at sinabi ko sa misis ko, alam mo, mayroon akong nakitang ganito, ganyan. So, ang matatandaan lang niya, yung ikinuwento ko, hindi yung lahat ng nasa paligid na dumalo. So, more probably, ganun po. At kaya nga, mayroon tayong tinatag na synoptic. Itong synoptic gospel, sila po ay give and take yung information para makukuha natin yung sin. Together po yung SYN, ibig sabihin together. So, optic means to see. So, makita po natin pag ating sasaliksikin yung tatlong gospels na yan, they are having the give and take ideas and you will have the full gospel presentation. So ito po yung, balikan natin yung ating pinag-uusapan. There is simply nothing sa nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya kung hindi mayroong pakikialam si Satanas. At kanina nga, ramdam ko kanina, nung ang ganda-ganda naman siguro ng pagsisimula ni na Pastor Mark, wala naman siguro iniisip sila kung hindi maging mabuti. Pero bigla na lang nawala at nagkaroon ng technical difficulty. And this is, makikita po natin, that in affirming the presence of Satan in the midst ng maraming mga tao, namimili siya. At ang nakalagay ito, 2 men, demon-possessed. And Jesus, ang sabi po ng banal na kasulatan, ay pumunta ron. Ang term yung description nga pala. At least, makikita natin, one of them ran around the naked. Mantakin mo, isang lalaki, o yung sila mismo, hindi natin sigurado kung yung dalawa, pero nakalagay, at least isa. Tumatakbo siya at umiikot doon sa tomb. At ang tirahan niya, libingan. At siya'y walang damit. Saan ka naman nakakita ng matino na ganyan? So, hindi ganon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya ay dissenting pamumuhay because God is God of order. Satan has made a wreck of the 2 lives na makikita natin dito. He has stolen, mantakin mo, sa halip na sa bahay sila nakatira. Saan sila nakatira? Sa libingan. He has stolen yung sarap ng mabuhay doon sa bahay. At sa halip, naroon siya sa libingan. He has stolen yung friendship. Ninakaw na yung mga friendship, yung family, yung peace and sanity in life, ninanakaw ni Satanas yan. Kaya pag hindi ka namumuhay ng ayon sa gusto ng ating Panginoon, at kung ikaw ay pawardi-wardi na mananampalataya, malaki ang probabilidad na magkaroon ng impluensya si Satanas sa buhay ninyo. Kaya nga kung maaari, ginagawa niyan, tinan nyo, isa pang ipinakikita rito, doon sa Luke chapter 8, ipinakikitang siya po ay yung kanyang katawan, kanya pong sinusugatan pa Sa Mark chapter 5 verse 5, Satan has made wreck of these 2 lives. At ang makikita, he has made driven them to violence. He has cut off from the community and doomed to isolation among the tombs. This is the legacy of Satan. Hindi maganda. Tingnan nyo, ilan sa ginagamit ng kaaway ngayon ay pwedeng drugs para mawala sa sanity o sa matinong kaisipan ang tao. Yung iba, pwedeng painom-inom lang ng alak
Pero habang nagtatagal at nagumon siya, nawawala na rin siya sa kanyang katinuan. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga ginagamit ni Satanas. All Satan wants, ang sabi nga ay to steal, pwedeng mantakin mo, yung pamumuhay na maganda ay ninanakaw sa yung probabilidad na magkaroon ka ng matinong pamilya, magkaroon ka ng matinong lipunan na ginagalawan at gumagalaw ka sa isang pamilyang maayos, ninanakaw niya ito sa iyo. At yung sarap ng mabuhay na ikaw ay kasama ng family mo, ninanakaw din ito. Yung trabaho sa isang matinong trabaho, nawawala din po yan. Natatandaan ko nung ako'y nasa nasa Calvary Baptist Church. May nangyari po sa amin noon Isang young people namin, ang tagal na niyang pinatutulog. Hindi siya mapakinabangan ng kanyang nanay at siya nag-aaral supposed to be. Pero hindi na siya makapag-aral. Alam niyo kung bakit? Pinatutulog siya nung tagapag-alaga niyang duwende. At noon nakita namin, alam niyo ang kagandahan sa mga young people doon, yung mga matatandahan nung araw na kasama ko supposed to be supporter ko, wala ang kasama ko doon mga young people. At noon nang kami nakipaglaban mula 10 o'clock in the evening hanggang 2:00 ng madaling araw. And the Lord emerged victorious, to make the long story short. Ang hirap. Ang isa sa mga pinagsasabi niya kung yan ay kay Jesucristo, sabi ko sa kanya, umalis ka diyan. Nakakausap ko kasi, kung ikaw ay hindi ka ba natatakot, sinabi ko, sapagkat yung babaeng yan ay sa Panginoon dahil tinanggap niya ang Panginoon. Ang sabi niya sa akin, kung tinanggap niya si Kristo, ba't ako narito? Totoo nga naman. So naisip ko, napatanggapin uli yung babae sapagkat pwede nga sa unang pagtanggap ay hanggang sa bibig lang, wala sa puso. Nang pinatatanggap ko, sinasakal siya. Hindi siya makapagsalita ng Jesus Christ. And to make the long story short, I rebuke that in Jesus' name. Nakapagsalita siya and yung kapangyarihan ng kaaway ay nawala sa kanya. At ang sabi sa akin, yung palang nag-aalaga sa kanya ay mula sa pagkabata pa. At kaya siya pala matalino sa pag-aaral, sa pagganto. Siya ang nagsusupply ng answer. Naging cum laude pa yun sa college. So siya ang nagsusupply ng answer. Mantakin mo, nakatapos siya, ganon. Matalino talaga. So what happened nang umalis? Ang sabi, umiiyak. Pinamili ko lang naman siya. Sinong mahal mo, si Jesus Christ o ito? Kung dito ka sa Kanya, mantakin mo, pinatutulog ka ng matagal, ano mangyayari sa buhay mo? So pinili niya ang Panginoon and wonderfully, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Siya ay pumili ng matino. And of course, nagpapasalamat ako, she was able to have a husband na mananampalataya at pastor pa. So, this is what he does. This is all na ginagawa niya. This is what the world looks like if Satan had completely in charge instead of God. And that is the first thing we can learn upon the confrontation. Alam ni Satanas, natalo siya. The purpose, gusto kong alamin ninyo, hindi mabuti ang kanyang purpose. Ang sabi po rito ay to steal, to kill, and to destroy. Yun po yung tatlong gawain. At kung ikaw ay hindi namumuhay ngayon, hindi ko alam kung marahil nasa church ka, pero I don't know kung yung buhay mo at talagang tunay mong tinanggap. Tandaan natin, baptism does not guarantee true Christianity in possession. Dapat siguraduhin mo dahil hindi naman pwedeng andyan sa Panginoon at andyan din si Satanas. We do not believe na ang isang tunay na Kristiyano ay mapoposes. He can be influenced. At kaya lang mai-influence dahil ang isang Kristiyanong yun ay pawardi-wardi ang buhay at hindi matinong namumuhay according to the Lord's plan. Number 2, Satan perfectly knows that Jesus is God. Alam niya na ni Satanas na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Notice yung sinabi niya sa verse 29, what do you want us, Son of God? Notice yung address niya, Son of God. Yun po ang ginamit dito. But the demons came right out at sinabing ina-acknowledge niya na si Jesus Christ ay Son of God.
And what ironic na ginagamit. Here it is, mayroong mga dalawang verses na makita natin, kagagaling lang nila dun sa kinalm yung storm. And what kind of man is this? Yun ang paniniwala ng tao. Anong uri ng tao ito? Buti pa yung mga demonyo Kilala si Jesus Christ na siya ay Diyos. Yung kanyang kasama doon sa barko, sa kanyang bangka, sabi, anong tao ito? Anong uri? Sabi naman nung ipinakilala at least. Yun po ang kagandahan ng Biblia. Mayroon pong progressive revelation. Pinakikita riyan, acknowledging that Jesus Christ is more than just a man. He is the very Son of Man, of God. It was ironic, very, very ironic. And now the demon answered their question. What? Yung pong sinabi po ng mga alagad. Anong klaseng tao ito? What the disciples ay pinagdidebatehan, ang demonyo ay pinroklama kung sino siya. Ipinakita kung ano ang uri ng pagkatao ni Jesus Christ. The demon knows who Jesus Christ is. He is the Son of God. And according to James chapter 2 verse 19, you believe that there is one God? Good. Even the demons believe that. And ang sabi, Jesus Christ, ang sabi, believe that and shudder. Nanginginig pa sila. The demons believed in one God. They believed that Jesus Christ is the Son of God. They were still not saved. Hindi sila ligtas, pero ina-acknowledge nila. So, the demons' proclamation of Jesus Christ as the Son of God here ay nagpapakita sa atin na sila ay nagpapaalam, kilala nila ang ating Panginoong Kristo. They perfectly know who Jesus Christ is. At napakagandang isipin natin, sana nga kilala nyo rin na siya ay Diyos. At kung siya ay Diyos ng buhay natin, wala kang maitatago sa kanyang buhay. Ano man yung buhay mo ngayon, hindi tayo pwedeng magtago. Kinakailangang mamuhay tayo ng lantad dahil kahit tago pa natin sa tao yan ay alam pa rin ng Panginoong Jesus. So, the demon's proclamation of Jesus as the Son of Man here in Matthew chapter 8 shows us that saving faith is more than just believing something in your mind. Hindi po ito pang utak lang. You must actually put your trust in Jesus Christ Himself to be saved, His person. The demon knew that Jesus Christ was God. At ang sinabi niya, they weren't trusting Him for anything. So yun po ang ating natutunan. Pangtatlo, Satan plainly know that his time is short. Alam na alam ni Satanas na ang kanyang panahon dito ay maikli. The third thing we see ay nakikita natin sa chapter 8 verse 29. Ang sabi diyan ay, have you come here to torture us before the appointed time? Bantakin mo yon. Alam nila yon. Verse 29 sa Tagalog, pagdakay sumigaw sila, anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Narito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon? Alam nila. Ang kanilang panahon ay malapit na. At alam nilang wala silang magagawa pag dumating na yung panahon ng ating Panginoon. This question goes deeper than that of what we presupposes that Jesus Christ actually, ipinapropose nito, that Jesus Christ indeed, kilala nila yung pre-incarnation ni Jesus Christ. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi maraming nagsasabi na si Jesus Christ tao lang. Pero mabuti pa yung demonyo kilala si Jesus Christ That He is yung kanyang presupposition. Na sabi, pumunta ka ba rito para pahirapan kami? Nang hindi pa sa panahon? So, makikita natin that they knew Jesus in His pre-incarnate state as the Son of God in heaven. Jesus threw them out of heaven at alam po natin ito yung nangyari nung magkaroon ng digmaan at ng nandaya at gustong magrebelde si Satanas. And they were thrown out of heaven at narito siya sa lupa. At ang matindi nito, nanloloko sila at nandadaya sila ng mga tao. Now, the demons have a pretty good theology here. Alam niya yung kanyang theology. Buti pa sila, no? Good ang kanilang theology, alam nila. They believe in the existence of God. They believe in the deity of Jesus Christ. They believe in the certainty of the future judgment. Alam nila yon. Once again, you can know a lot of things about the Bible and your theology and yet not being a Christian.
Kagaya nila, alam nila kung sino si Jesus Christ. Alam nila kung ano nangyayari. Pero alam natin na hindi hundo sila ligtas. Doon po sa 1 John chapter 3 verse 8 ay sinabing, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Yan po ay 1 John chapter 3 verse 8. That's why si Jesus Christ ay pumunta rito not only to save but to destroy the work of the devil. Yun po ang gawain nila. Kaya ipinakikita sa atin dito, doon po sa Jude chapter 1 verse 6, the angels who did not keep their positions in authority but abandoned their own home, this has been kept in darkness. So mga makatuwid, hanggang sa huling sandali. Teka nga pala, marami pong nagsasabi na ganito. Pinakikita po yung kaisipan na yung pong during the time sa chapter 6 of the book of Genesis, yung pong malalakas na demon ay inilagay sa abyss para yung pong hindi makakaya ng tao. Kasi they were able to overcome ang tao. And God doesn't want it. So ang makakaya lang, of course, ay yung mayroong magagawang mabuti. At ano yung magagawang mabuti? Ginagamit din ng Panginoon iyan, yung mga hindi po ako nagmumura, yung mga demonyong yan, para ang tao ay subukin at maging matatag. At ako'y naniniwala, kung ikaw ay hindi pa dadala, magiging matatag ka, kapatid. Kagaya ng nangyari kay Job, natatandaan nyo? Nawala yung kanyang ari-arian, nawala yung kanyang health. At ang sabi kasi ni Satanas, well, pag alisin mo yung kanyang kayamanan at lahat ng kanyang ari-arian, ay susumpain kanya. Kasi ang paniniwala ng iba, ni Satanas, naglilingkod lang ang tao pagka siya mayroong pera at mayaman siya. Pero tingnan niyo naman, di ba? Kayo ang magpapatunay na pwede kayong maging masaya, pwede kayong sumamba sa Panginoon na kahit, tama nga yung kanta ng iba, kahit walang pera, hindi, ang word po dapat doon ay wala pang pera, hindi walang pera. Di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Dapat ganun ang mananampalataya. Di ba? So, mga kapatid, huwag kayong maniniwala na pagka ikaw ay may pera lamang saka ka maglilingkod at pagka ikaw ay maayos lang yung buhay. No, it's not. At ang isa pang supposition ni Satan, pagka malakas lang ang katawan mo, saka ikaw maglilingkod kay Lord. That is not true. Hindi ho totoo yun. Alam ko, may iba akong kasama diyan at may mga kapatid tayo diyan na yung iba'y mayroong mga dinaramdam. Pero look at na Pastor Mon, he's not feeling well. He's fighting. Araw-araw ay pakikidigma at moment by moment. Pero he's still, nakapag-preach pa siya, nakapagpupuri, nakapagbibigay pa rin ng parangal sa Panginoon. It is not true na pag ikay may health lamang, saka ka pa pwedeng makapag-rejoice sa Panginoon. That is not really true. Kaya maliho yung pinagagawa ni Satan. Maliho yung kanyang supposition. So, there is an appointed time for judgment. And Satan and his demons, alam niya yan. Dahil doon po sa Revelations, chapter 12, ang nakalagay po ay, therefore rejoice, you, heaven, you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short. Maikli lang po yung panahon niya. Revelation chapter 12, verse 12. And when Jesus will come back, he will bring the kingdom of God in its fullness, and Satan and all his demons will be judged and will be thrown into the lake of fire to be there forever and ever and ever together ng mga hindi mananampalataya at sumasamba sa Kanya. Again, gusto kong ipaalam that Satan, ipinakita rito, he comes to steal, to kill, and to destroy. And Satan knows that Jesus Christ is God. Satan knows that his time is very short. Huwag kang pabiktima sa maikling panahon ni Satanas dito. Huwag mong ipagpalit yung kaunting ligayang maibibigay ng mundo para sa iyong ititira kasama ng Panginoon forever. Mag-isip ka,
lalo na yung mga nakikinig sa akin, huwag tayong mag-enjoy sa maikling kasiyahang inyong nadadama, sapagkat ang kapalit niyan ay forever na pagkahiwalay sa Panginoon. Huwag niyong kalimutan, marami na akong nakausap sa bilangguan. Sa maikling saya, sa maikling pakiramdam, sa maikling sinatawag nilang sensation, andun sila nagdurusa. At yung iba nga, forever doon, habang buhay. Kapatid, piliin natin ang magtiwala sa Panginoon at mamuhay ng tapat sa Kanya. Number 2, puntahan natin, Christ completely overpowers Satan. Doon sa verses 30 to 32. Dito po ipinakikita natin from the distance, from them, a large herds of pigs were feeding. And the demons begged Jesus, if you drive out us, send us into the herds of pigs. And he said, go. So they came out and went into the pigs. And the whole herds rushed down the steep bank into the lake and died in the water. So una sa lahat, Satan is powerless over Christ. Yan ang inyong tatandaan, mga kapatid. He is powerless pag ang Panginoon Kristo ang hinaharap. And remember, we are in Christ. At tayo nakapamumuhay kay Hesus Kristo. Dito sa mga verses na to, ay sinasabing Satan has no power over Christ. And did you notice how the demons literally begging Jesus? Matindi yung kanyang ginawa rito. Ang sabi doon sa talatang 30, di kalayuan ng ang sabi niya, hindi kalayuan ay may malaking kawan ng baboy at naninginain. At namanhik, yun ang word, beg, namanhik sila kay Jesus. Na sinasabing, huwag niyo naman kaming paalisin na lang. Kung kami maalis, ay pumunta kami sa mga baboy. Buti pa sila, no? May answered prayer, no? Sabi ni Jesus Christ, go. Nagtataka ako, isang beses tumitingin ako kung kaisipan, bakit? Pwede namang palayasin ng Panginoon yon. Pero bakit kinailangan pa ng baboy? At ang sabi po sa Biblia, itong mga baboy na to ay numbering about 2,000. Mantakin mo, about 2,000 na mga baboy yung pinalabas. Ang sabi nga diyan, God allows them na pumunta roon. At mamaya, bibigyan ko ng pansin yung bagay. He literally begs si Jesus Christ. Remember, sa Old Testament, Satan approached si Job, and Satan couldn't do anything kay Job without the permission of the Lord. Tatandaan nyo yan, wala kahit anumang bagay na sasalingin si Satanas sa iyo. At sa iyo, kung ikay Kristiyano, nang walang permission ng Panginoon. Tandaan nyo, 1 Corinthians 10:13, that no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your strength. Ibig sabihin, kung mayroon mang dumating na temptasyon sa iyo, kaya mo yan, alam ng tatay mo, at kayang-kaya mong pagdagumpayan. At kung hindi kakayanin, ang sabi, He will give us the way of escape that you may be able to endure it. Sinabi doon sa John chapter 14, ang ganito ni Jesus Christ, I will not speak with you much longer, for the prince of this world is coming, and he has no hold of me, but the world must learn that I love the Father, and that I do exactly what my Father has commanded me. Yun po ay John chapter 14, verses 30 and 31. And when Jesus tells his disciples that Satan had no hold of him, he is literally telling him, he has nothing of me. Wala yan sila sa akin. At kung tayo'y na kay Kristo, wala rin ho yan sa atin. Kaya lang, nabibigyan natin siya ng hold dahil binibigyan natin siya ng pagkakataon. Number 2, Satan is personally subjected to Jesus' command. Doon po sa kasunod nating pinag-uusapan ay sinabi ng demon, okay, kung maaari pa, alisin mo kami at puntahin mo na lang kami sa mga baboy. Ang sabi ng Panginoon, okay, go. And they went. And at that point, makikita nating they had no choice in the matter.
And notice that Jesus Christ says the word, they go. Pumunta kayo. And the demons shouted at Jesus. Jesus simply spoke to them. And Jesus would later tell his disciples, sinabi po niya sa James chapter 4 verses 7 to 8, submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will draw near to you. Notice ang step, may 3 steps yan eh. Ang sabi po, unang step, kung gusto mo ma-overcome si Satanas, ganito po yon. Ang sabi niya, submit yourself to God. Yun po ang una na step. Pag hindi ka nakasubmit, natatandaan ko minsan, that was Christmas, maliliit pa yung mga anak ko. Tapos may tumutuktok sa amin, doon sa Block 8 pa kami noon eh. That was Christmas. Tama, madaling araw yun, ganon. Christmas yun. Tumutuktok, maliliit pa yung mga anak namin. Tapos, tinanong, sabi ko, sino yan? Hindi ko siya kilala. Sabi, meron po kasing inaalihan ng demonyo yung mga kasamahan ko rito sa Phase 1C. Sabi ko, di ba marami mga churches dyan? Ba't hindi kayo pumunta? Sabi, kayo po ang itinuro eh. So, wala na akong magagawa. At ang nangyari, sabi ko sa asawa ko, I go to our CR at nag-pray muna ako. Tinanong ko muna, Panginoon, am I the right person to go there? Yun po ay dito lang sa may 1C. Doon sa 3 floors yun eh. So, doon sa 2nd floor sila nakatira. Sila po yung nagtatrabaho dito. So, upon heeding at nalaman ko, of course, that the Lord have a go signal for me, I bid to go with them. At nang ako'y pumunta rito, 13 persons were there. Magtatrabaho sila, pero nagkainuman dahil nga Pasko. At nang sila magkainuman, yung isa doon ay talagang ng aking hinawakan. Kasi ganun po ako eh. Pag nawan ko, either sa ulo or sa anumang bahagi, saka ko nalalaman, meron po akong nararamdaman na iba. Ito po'y subjective at hindi po laging dapat ganyan. May ibang tingin pa lang. Sa akin, kailangan kong ma-discern. At ang isa sa mga discernment na kailangan ko ay kailangang mahawakan. At nang hinahawakan ko, bigla na lang, gumano sa akin. Medyo nakakatakot. Pinag-pray ko na yung mga katabi at yung isa naman ay natutulog. Nang nire-review ko na, nagising yung isa. Nagising, siyempre lumalakas yung aking boses. In Jesus' name is on. So sabi ko sa kanya, at mukhang nag-iiyak na, sabi ko, mai-impluwensyahan ka niyan, ulilipatan ka kung hindi mo tatanggapin si Kristo. Nanginig siya at natakot, so I accepted. Hindi ko muna dinil yung may demonyo. So later on, nang siya'y tumanggap na, sabi ko, kung hindi kayo prepared, go away. Baka kayo ang lipatan nito. So to make the long story short, when I rebuked the devil or the demons, mukhang pleasure, mahilig sa pleasure eh. Mukhang kung ano pa yung ginagawa niya sa kanyang sarili, nagbubukas ng kanyang ganito. So sabi ko, of course, takpan nyo yan in the name of Jesus Christ. So to make the long story short, umalis yung demonyo at nakauwi naman ako. Hindi masyadong napakadagal ang nangyari. Itong gusto kong sabihin. You have to submit yourself first to God before you can, pwede mong harapin. Ang sabi diyan, submit yourself to God. And then saka pa lang, ginamit yung sinabi na ganito, resist the devil. Saka pa lang pwede ikay mag-resist the devil. At ang sabi po ay, He will come. He will come out of you. So the first step is to submit to God yourself. That's because Satan does not need to obey any commands coming from man. Siya ay nakikinig lamang doon sa taong may authority coming from the Lord. You only have the authority of Satan if you are in Christ. But when you first submit yourself to God in Christ, then and only then, you can resist the devil. And so, Satan must not only seek God's permission for things that he wants to do, he must also obey God's command for things na ayaw ng Diyos na gawin. And Satan must obey the command of Christ.
Pangtatlo, Satan is perfectly doomed to the lake of fire. Alam natin na ito po ang pantatlong bagay na makikita natin. Medyo natatakot yung iba dahil, at yung iba nga ayaw daw magpakain ng baboy. Dahil mantakin mo, yung pala, sabi baka na rin sa baboy yung demonyo, and so on. And of course, may isang lalaki na nag-aalaga ng baboy at alam niyo ang pangalan, 4 yung kanyang baboy eh. Ang pangalan ng kanyang baboy, pinangalan niya, alam niyo, dahil sa kanyang pagmamahal sa baboy. Ang unang pangalan ng isa niyang baboy ay Ham. Ang pangalawa, Bacon. Ang pantatlo, Pork. At ang kahulihan, Sausage. 4, 4, ano? Tayo ang pangalan. And he loved his pigs. But he knew one of these days, kahit yan ay buhay pa at may pangalan na kaagad, ham, bacon, pork, and sausage, isang araw, papatayin yan. Because hindi siya mapapakinabangan hanggat hindi siya patay. And the Gospel of Matthew is telling us na itong mga baboy nito ay talagang destined naman anyway na mamatay. Pero ang hiniling nila, kung maaari sa mga baboy pumunta yung mga demonyo. Tinatanong ko yung sarili ko, at ito nga, buti naman nag-agree dito sa akin, at nakita ko rin, the Gospel of Mark tells us that there were about 2,000 pigs sa chapter 5 of the book of Mark. Ay makikita natin na about 2,000, yung number, napaka-great number, no? 2,000 demonyo nakatira dun sa isang tao, makikita natin. It is one thing to drive out one demon, and trust me, even one demon is far greater has far greater power than human being is. At ito po ay ilang beses ko na rin pong naranasan. We would be completely outmatched kahit isa lang. But to drive thousands is even more difficult. Mas mahirap yun. Yung isa nga ay hirap na hirap eh. Nung kami nasa landayan at mayroon kami nakaharap na 5 demonyo doon sa isang babae. Yung 4 ay nakawala na pero si Satanas yung kahulan ng hirap. From 10 o'clock to about 3 o'clock in the morning. I think mga 2, about going to 3. Lambot na ako, hindi ko na kaya yung gagawin ko. At pag nag-pray ka pala, labanan yan, hindi ko nakakayanin talaga. And what happened? Nung maghuhuli, sapagkat lanto tayo na ang katawan ko, hindi ko na kaya. At yung mga kasama ko, hirap na din. Hindi ko alam kung kasama si Luz noon, yung aking misis. Kasama ka ba noon? Parang hindi, ano? So, ang kasama ko doon, isa sa mga better supporter ko nung araw ay yung namayapa ng Ate Chit, nanay ni Pastor Roldan. Ay nako, ang tapang-tapang noon pagdating sa mga ganyan. And remember, ang kauna-una ng worship service ng GCC sa bahay ni na Pastor Roldan, ay meron po kaming ganyang pangyayari. And we rebuked. At nagtagumpay po. Kaya tuloy-tuloy po yung ministeryo. At nung pong kami pumunta ron, yung kahulihan, when I submitted myself to God, Lord, hindi ko na po kaya. In a sense, I declared bankruptcy. Hindi ko na kaya, Panginoon. Take over. Maya-maya nang sinabi kong take over, not my will, biglang sumigaw yung babae, yung inaalihan ng demonyo. Tapos, may ipinaisip sa akin ng Panginoon, buksan yung pinto ng bahay, at kami magkakapit yung kamay. Sabi ko doon sa may kay Maring Chit, buksan niya yung kanyang kamay, at so pinaghiwalay, patungo doon sa may pinto. At sabi ko doon sa isang takot na pamangkin yata ni Mrs. Teatro yon. Sabi ko, umalis ka dyan, baka ikaw ang pasukan. At umiyak siya, tumakbo doon sa may palabas. Maya-maya, I rebuke in Jesus' name, go out! At maya-maya narinig namin, whoosh! Tapos bigla na lang nawala yung babae, ano nangyari? Maya-maya sapagkat alam ko na pag humingi siya ng tubig, hindi namin siya bibigyan, so pinagkwento namin siya. May automatic handwriting at ang dami pang mga bagay patungkol sa kanya.
isang bagay ang napun ako. Sabi ko, bakit ganon? Wala na ako, hindi ko na kaya. Ang sabi ng aking mga nakapaligid, may nakita raw silang parang ibon na parang bumabado sa may ulo ko, tapos napakaliwanag, at yun ang naging dahilan kung bakit nasilaw, lumibot doon sa at nasilaw, at yung dadaanan lang na yon ang kanyang pinuntahan. At ang sabi lumabas, ito po ay pwedeng i-verify kung gusto ninyo. Kasi may mga buhay pa naman yung mga ilan. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi ho biro-biro ang makipagtalo diyan sa demonyo. Pero yun ay 5 lang. Ay ito, 2,000, aba, ay mantakino ang tindi nito. Now we know that Jesus has already won total victory over Satan at the cross. At alam po natin sa Colossians chapter 2 verse 15, and having disarmed the power and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So Jesus has already defeated Satan at the cross, and when Jesus comes back, he will bring his kingdom in its fullness. And at that time, Satan's power will be completely destroyed. At of course, he will be thrown into the lake of fire to stay there forever and ever. Magtatapos po ako ngayong umaga. And because ang pang-3, Christ is presently allowing Satan to deceive. Nagtataka ako kung bakit. Siya nga pa nabanggit ko kanina. Bakit kinailangan pumunta sa baboy? Siguro nagtatanong din kayo, pwede namang i-resist na lang, pwede namang patanggal Pero alam nyo, ang isa sa magandang makikita natin na visible, kasi hindi nakikita sina Satanas at saka yung kanyang mga cohorts, yung kanyang mga demons. Hindi nakikita yan. Pero real. Pero kinailangan pumasok sa baboy upang makita yung epekto at yung lakas. Visible. 2,000 na baboy. Ganyang kapangyarihan. At ito'y visible manifestation that kahit hindi nakikita, may kapangyarihan. At pag hindi tayo, at kung ikay wawardi-wardi na Kristiyano ka, mag-isip ka, dahil baka maya-maya, sa'yo pumunta at ikaw ang maging biktima, lalo na kung iniisip mong tunay na Kristiyano ka pero hindi ka namumuhay ng tama. So far, nakita natin na si Jesucristo ay presently allowing Satan to deceive. Bakit to? Doon sa verses 33 to 34, akin pong babasahin, patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo, kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus at pagkakita sa kanya, ipinamanik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Nakakalungkot, Alam natin na ganun ang nangyari sa 34, and yung mga tao po ay mas parang pinili yung mga baboy. Mas nakisimpatya doon sa mga nawalan ng baboy kaysa ang kanilang tanggapin ay ang Panginoong Kristo. The whole town comes out to meet Jesus Christ, but instead of welcoming Him and embracing Him with faith, they ask Him to leave. Satan may no longer possess the 2 men of the tomb. Makikita po natin, but he continues to deceive the whole town about Jesus Christ. And just as the demons begged Jesus to send them into the pigs, so the whole town from that time on pled with Jesus Christ to live do sa region nila. Yung ginamit nila ay beg, nang ibig sabihin, pleaded, nakiusap pa. So anong ating makikita natin? Una sa lahat, the world is under Satan's control. Yun po ang ating makikita. Mantakin mo, mas inibig pa nila. Nakisimpatya pa sila doon sa nawalan ng baboy kaysa sa sila magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. The Bible teaches us that Satan's future is doom. Yung kanyang future doom is very sure. But in the present whole world, Satan is under control. Ang mundong ito ay under ni Satan. And therefore, nakalagay po doon sa 1 John chapter 5 verse 19, and we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Ulitin ko po, kung kayo'y may mga talata at mayroon kayong Biblia, 1 John 5:19.
We know, alam natin, nakalagay po doon ay ginosko. Ibig sabihin, we are children of God. And that the whole world is under the control of the evil one. So because si Satan is still in control or in charge of the world, ang sabi po nga siya ay, sa chapter 4, verse 4 of the book of 2 Corinthians, he is the God of this world. He is blinding the mind of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel and the glory of Jesus Christ who is in the image of God. At yun po yung pinaggagawa ni Satan ngayon. Marami po ngayon pwedeng hindi naniniwala at yung ibang nakikinig ay ganon. They may, sneeze and they say, oh, it's not. Pero alam ko po, Satan, yun nga po sa banal na kasulatan, ang mundong ito ay under the control ng kaaway. Sabi po ni D.A. Carlson, the loss of the herds became a way of exposing the real values of the people. Ito po ang nagpakita ng maliwanag na ang pagkawala ng mga baboy na yon ay nagpakita ng tunay na minamahalaga at pinahalagahan ng mga tao. They preferred pigs to person. They preferred swine to the Savior. Nakakalungkot, ano? Mas importante sa kanila yung hayop, yung baboy, kaysa sa mga tao. Mas importante sa kanila yung baboy kaysa sa tagapagligtas. At yan po ay nakakalungkot. I hope that we can all agree that the people are more important than pigs. Isn't it? Diba? So, and I hope that we can even more agree that Jesus is more important than pigs or swine. He is our Savior. And notice, they blame Jesus Christ for the loss of the pigs rather than Satan. Yes, ganyan po ang mga tao ngayon. Jesus gave the demons permission to enter the pigs. But remember, Satan is the one who drove into the pigs hanggang doon sa water. So ang ginawa lang naman ni Jesus Christ, pinapasok at yun ang hiling niya. Pumasok doon sa mga baboy. Pero yung pagpunta doon sa tubig at mamatay at malunod, hindi ho gawain ni Jesus Christ yun. Ang nakita nila, yung pagkawala ng baboy. Nakakalungkot, na we are valuing sometimes yung mga bagay sa mundong ito rather than ang Panginoon. Yet they blame Jesus, and Jesus Christ was asked to leave. They asked Jesus to leave, and of course, He left. And we don't know that He ever returned. But the careful study is that, ang tanong natin ay, itinatanong natin, Jesus Christ, when you ask Jesus Christ to leave, siya po'y aalis. But, ang sabi ko, if you make anything in your life more important than Jesus, you are deceiving Satan. And you are deceived by Satan. And you will eventually lose ang Panginoon. Tatandaan natin, hindi pwedeng sabihin ng isang taong may tunay na Kristo yan na umalis ka sa amin. Ang tunay na Kristiyano ay mamumuhay. They prefer Jesus Christ than anything. Kahulihan, the whole church is given understanding by Jesus Christ. Sabi po doon sa 1 John chapter 5, verse 20, ipinakikita diyan na, now we know also that the Son of God come and He has given us understanding so that we may know who is true. At alam natin, yes, Satan still deceives, but Jesus Christ has come to give us understanding. He reveals to us the nature of who Satan is at kung ano ang layunin kung bakit siya narito. At ang Panginoon Kristo ay pumunta rito that you may have life and that you have it more abundantly. Satan, he came here, ang sabi po ay to kill, to steal, and to destroy. Magtatapos po ako by saying, do not underestimate the power of Satan. He has the power. Huwag kayong pawardi-warding Kristiyano. Importante, disiplinado tayo. Read the Bible every day, manalangin, makipag-fellowship, even kahit na sa online. Makipag-fellowship kayo sa inyong kapatiran. Huwag na huwag yung pababayaang magtutulog lang kayo at magkakain, mag-iiyak at mag-depress and so on. Huwag na huwag. Bigyan nyo ng pagkakataon ang iyong sarili na lumago. That's why sa God's Christian Church Santa Rosa,
Nagsimula ako kagabi ng series na yung spiritual discipline ng mga mananampalataya. Bakit importante na dapat may disiplina? During the time of Marcos, ang sabi nga ng parang pinaka-slogan noon ay, sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. So sa ikatitibay ng mananampalataya, ay dapat po tayo'y may disiplina. Sa ikatitibay ng mananampalataya, dapat tayo'y may disiplina. At dapat may disiplina tayo sa pananalangin, may disiplina tayo sa pakipag-fellowship, and so on and so forth. If you wanted to join us, Saturday po yon, alas 6:30 hanggang alas 7:30, Bible study. Just let me know. Ito po ay series na gagawin ko. Siguro mga 12 linggo na gagawin natin ito. Number 2, divine understanding will help us know satanic activities and scheme. Ako, wala akong alam niyan dahil nga po Baptist ang nature ng aking pinagmulan. Pero alam nyo, at yun nga pala, nung Saturday, hindi ko alam sa aming pagtuturo ni Pastor Ed sa mga taga-Tanawan Bible Church. Hindi ko alam na meron palang ministry din sila roon. And they are asking me na mag-conduct ako ng webinar pertaining to ganitong bagay. Kailangan magkaroon ng webinar o di kaya seminar on air patungkol sa how to cast out the evil spirit. And number 3, defeat Satan by our faith. Because by our faith, ang sabi po ay, nothing is impossible with God for those who have faith in Him. Defeat Satan by our faith in Christ's redeeming power. At ikaw ay magkakaroon lamang ng kapangyarihan and you can defeat him, si Satan. It is supposed to be by faith in Jesus Christ. At kahulihan, delete any fear of Satan, for he is always been defeated. Defeated na po siya matagal ng panahon. At ang sinasabi, nananakot lang yan. So ang pinakamahalaga, Christians, huwag kang pawardi-wardi, huwag kang paikis-ikis ang lakad, matino ang lakad mo. Ang sabi po ay, we must walk worthy of our calling. Christians, assert your faith and assert your relationship with Jesus Christ. Remember, in Christ alone, mayroon tayong victory. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin. Salamat po at iyong tutulungan ng aking mga kapatid na nakinig. Salamat at matagumpay na na-preach ang bagay na to. And we have been victorious because of this. And we can consider this a victory already. Thank you, hindi nagtagumpay ang kaaway patungkol sa pagdanais niyang hindi maisa online itong message na to. Salamat at ang Panginoon ay nagtagumpay at thank you so much, Lord, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang iyong mga anak na nakinig at bayaan mong patuloy kaming manghawakan sa iyong mga salita, for your word is truth. Bless your people now, Father, in Jesus' name. Amen.